Si Kik Kennedy ay isang Amerikanang sosyalita at ika-4 sa maraming anak ng pamilyang Kennedy, isa sa mga nangungunang dinastiyang pampulitika sa kasaysayan ng Estados Unidos. Siya ang rebelde ng pamilya at naging tagapagmana ng Chatsworth matapos pakasalan si William Cavendish, Marquess of Hartington. Ngunit ang kanyang kasal at buhay ay tragikong nagwakas bilang bahagi ng sumpa ng Kennedy. Samahan mo ako upang alamin kung ano ang nangyari. Si Kathleen Kennedy ay ipinanganak sa 83 Beale Street sa Brookline, Massachusetts noong ika-20 ng Pebrero, 1920. Ang kanyang ama ay si Joseph Kennedy Sr. habang ang kanyang ina ay si Rose Fitzgerald. Mayroon siyang 3 mas matatandang kapatid, sina Joseph Jr., Rosemary at John, na mas kilala sa kanilang pamilya bilang Jack. At kalaunan ay ipinanganak pa ang 5 pang anak ng Kennedy noong dekada 20 at unang bahagi ng dekada 30. Sina Eunice Patricia, Robert na mas kilala bilang Bobby, Jean at Edward na bunso na nakilala sa kasaysayan bilang Ted Kennedy. Si Kathleen ay isang masiglang bata na binigyan ng palayaw na kick ng kanyang pamilya noong kanyang kabataan, isang pangalang nanatili hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Nag-aral siya sa Riverdale Country School sa Bronx sa New York City bago pumasok sa iba't ibang high school sa Connecticut at sandaling nag-aral sa isang paaralang kumbento sa Pransya. Lumaki siyang mahilig sa sports at napakapalakaibigan. Mahilig siyang maglaro ng football kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at dahil sa kanyang masiglang personalidad, napansin siya ng maraming kaibigan ni Jack. Ipinanganak si Kathleen sa isang pamilya na kilala na bilang isa sa mga namunggunang pamilya sa negosyo at politika sa Amerika. Ang mga Kennedy ay mga Irish-American na tutunton ang kanilang pinagmulan sa pagdating ng mga Kennedy sa US matapos ang Irish Potato Famine noong huling bahagi ng dekada 1840. Ang lolo ni Kathleen na si PJ Kennedy ay nagsilbi sa lehislatura ng estado ng Massachusetts noong kalagitnaan ng dekada 1880. Isa rin siyang matagumpay na negosyante at ang kanyang anak na si Joseph Kennedy Sr., ama ni Kathleen, ay nagmana ng malaking kayamanan kahit bago pa man pumanaw si PJ noong 1920. Noong dekada 1920 habang bata pa si Kathleen, pinalawak ni Joseph Kennedy ang mga negosyo ng pamilya Kennedy at naging tagapondo siya ng mga umuusbong na Hollywood Film Studios. Habang lumilipat sila mula sa mga tahimik na pelikula patungo sa talkies, ang euphemistikong tawag sa mga pelikulang may dialogo. Kumita rin si Kennedy ng malaking halaga bilang isang illegal na nagbebenta ng Scotch whiskey noong panahon ng Prohibition mula 1920 hanggang 1933. Habang lumalaki si Kathleen at lumalago ng husto ang yaman ng pamilya Kennedy, nagsimulang magkaroon ng ambisyong pampulitika ang kanyang ama at dahil dito, nagkaroon si Kathleen ng ugnayan sa Britanya na siyang magmamarka sa kanyang buhay bilang nasa hustong gulang. Sa unang mga linggo ng 1938 noong hindi pa umaabot si Kathleen sa kanyang ika-18 kaarawan, itinalaga ng Pangulong Franklin Delano Roosevelt ang kanyang ama bilang US Ambassador sa United Kingdom. Makalipas ang kaunting panahon, tumawid si Kathleen at ang iba pa niyang kapamilya sa Atlantic upang simulan ni Joseph ang kanyang tungkulin sa London. Magiging kontrobersyal ang pagkakatalaga kay Joseph dahil isa siyang isolationistang Amerikano na naniniwala na dapat manatiling hiwalay ang US mula sa lumalalang alitan sa pagitan ng Britain at France at Nazi Germany. Makalipas lamang ang ilang sandali matapos dumating ang mga Kennedy sa London, nang maglabing-8 si Kathleen, ipinakilala siya sa mataas na lipunan sa Debutants Ball na kilala bilang Queen Charlotte's Ball, isang mataas na lipunang okasyon na ginaganap mula pa noong huling bahagi ng ika-18 siglo. Ang mga ganitong debutant ball ay karaniwang ginagawa noong panahon sa pagitan ng dalawang digmaan. Dahil sa atensyon ng media na ibinuhos kay Joseph Kennedy at sa kanyang pamilya matapos nilang dumating sa Inglaterra, maraming atensyon ng press ang napunta sa pagdalo ni Kathleen sa ball at itinampok siya sa mga pahayagan ng Britanya bilang debutant ng 1938. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig sa mga unang araw ng Setyembre, 1939, si Kathleen ay nasa Pransya. Agad siyang pinabalik sa Britanya dahil may pangamba na susubukan ng mga Aleman na salakayin ang Pransya sa huling bahagi ng taglagas ng 1939, bagamat hindi ito nangyari hanggang sa unang bahagi ng tag-init ng 1940. Pagbalik niya sa Inglaterra, ang isolationist na paninindigan ni Joseph Kennedy at ang kanyang simpatya sa pasismo ay naging hindi na mapagtatanggol, lalo na dahil si Pangulong Roosevelt ay pabor sa pagbibigay ng lihim na tulong sa Britanya laban sa mga Nazi. Dahil dito, siya ay inalis bilang embahador at noong 1940, ang pamilya Kennedy ay bumalik sa Amerika. Doon, si Kathleen ay nakipag-date sa ilang binata sa loob ng ilang panahon. Bagamat ang kanyang mga relasyon ay hindi nagtagal, sa malaking bahagi dahil palipat-lipat siya sa iba't ibang lugar sa bansa. Nag-aral siya sa Finnish School at Undergraduate College sa New York ng ilang panahon, bago siya tumungo sa timog papuntang Florida para mag-aral sa Commercial College sa Sunshine State. Noong panahong iyon, nagsimula siyang magboluntaryo sa American Red Cross at kalaunan ay nagkaroon ng junior na posisyon sa Washington Times Herald, isang pahayagan mula sa kabisera kung saan siya nagsusulat ng mga pagsusuri tungkol sa kultura.
Ang desisyon ni Kathleen na sumali sa Red Cross noong mga unang taon ng dekada 40 ay paraan niya para makapag-ambag sa pagsisikap sa digmaan sa Europa. Ang mga anak ni Kennedy, sa pangkalahatan, ay hindi sumasang-ayon sa mga pananaw pampulitika ng kanilang ama at makalipas ang ilang dekada, naging kabaliktaran sila sa maraming aspeto ng mga pinaniniwalaan ni Joseph Sr. Noong mga unang taon ng dekada 40, si Kathleen at ilan sa kanyang mga kapatid ay pabor sa pagpasok ng US sa digmaan sa panig ng Britain at sila ay natuwa. Nang noong Disyembre 1941, tinapos ni Pangulong Roosevelt ang pagiging neutral ng US at pumasok sa labanan laban sa Germany at Japan matapos ang pag-atake sa US Pacific Fleet sa Pearl Harbor. Bilang bahagi ng kanyang trabaho sa Red Cross, bumalik si Kathleen sa Britain noong unang bahagi ng 1943. Naglingkod siya sa iba't ibang ospital at mga sentrong pampagalingan sa England. Sa panahong ito, nagsimula ang relasyon niya kay William Cavendish, ang Marquess ng Hartington, at ang itinalagang tagapagmana ni Edward Cavendish, ika-10 Duke ng Devonshire, at isa sa mga pinakamatataas na aristokrata sa Britanya. Magkasing edad halos sina William at Kathleen at matagal na silang magkakilala mula pa noong huling bahagi ng dekada 30. Nung panahon ng mga Kennedy sa Britanya bilang pamilyang embahador mula sa US. Ngayon, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkakaibigan at kalaunan ay nagsimulang mag-date sa isa't isa. Sa panahong ang panliligaw ay madalas na maikli lamang, agad silang nagplano na magpakasal at ikinasal noong ika-6 ng Mayo, 1944. Ang relasyon sa pagitan ng mas malawak na pamilya Cavendish at Kennedy ay naging tensyonado, sa malaking bahagi dahil sa paglayo ni Kathleen mula sa simbahang Katoliko Romano kung saan ang kanyang pamilya ay tapat na miyembro, ay nakita na bahagyang dulot ng kanyang ugnayan sa mga Cavendish. Bilang resulta, sina Kathleen at William ay ikinasal sa isang opisina ng rehistro sibil sa King's Road sa Chelsea, London. Ang tanging miyembro ng pamilya Kennedy na dumalo sa seremonya ay ang pinakamatandang kapatid ni Kathleen na si Joseph na naging malapit sa kanya sa mga taong iyon. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Noong panahon ng kanilang kasal, si William ay nagsisilbi sa ika-5 batalyon ng Coldstream Guards. Ilang linggo lang ang lumipas, naging tampok ang kanyang unit sa D-Day landing sa Hilagang Pransya at ipinadala si William sa Europa upang labanan ang banta ng Nazi. Noong ika-9 ng Setyembre, 1944, bilang bahagi ng pagsisikap na palayain ang daungang lungsod ng Antwerp sa Belgium na kailangang sakupin ng mga alyado upang makapagpasok ng karagdagang puwersa at kagamitan sa kanlurang Europa. Si William ay binaril ng isang sniper mula sa Waffen-SS sa bayan ng Hepin sa Belgium. Namatay siya halos agad-agad. 26 na taong gulang lang siya at 4 na buwan pa lang silang kasal ni Kathleen. Isa si Kathleen sa maraming kabataang babae na nabalo nung ikalawang digmaang pandaigdig pero lalo pang naging malupit ang kanyang sinapit. 5 linggo pa lang silang kasal ni William nang umalis ito papuntang Pransya at hindi na niya ito muling nakita ng buhay. Samantala, ang kanyang kapatid na si Joseph ay napatay din habang nasa isang misyon sa impapawid sa ibabaw ng Inglaterra noong Agosto 1944. Wala sa kanilang mga bangkay ang naibalik sa Inglaterra para ilibing. Ang eroplano ni Joseph ay sumabog sa paraang nagdulot ng pinsala kahit sa lupa sa ibaba, kaya hindi na kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Samantalang si William ay inilibing sa Belgium, malapit sa lugar kung saan siya napatay, sa panahon ng bigmaan kung kailan kakaunti lang ang mga bangkay na naiuwi sa sariling bansa. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, si Kathleen ay lumabas sa linya ng pagmamana sa dukado ng Devonshire. Kung nabuhay pa si William, balang araw sana ay naging dukesa sa, pero dahil sa kanyang pagkamatay at dahil wala silang naging anak ni Kathleen, ang pagmamana ngayon ay napunta sa kapatid ni William na si Andrew at sa kanyang asawang si Deborah Cavendish, na ang apelyido sa pagkadalaga ay Mitford. Nanatili kay Kathleen ang titulo na Lady Hartington matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Mabilis na nakarecover si Kathleen mula sa kanyang dalamhati at pagkatapos ng digmaan noong Mayo 1945, nagsimula siyang makipagkita kay Peter Wentworth Fitzwilliam, ika-8 konde ng Fitzwilliam. Ito ay naging isang problemadong relasyon dahil si Fitzwilliam ay kasal na kay Olive Dorothea Plunkett mula pa noong 1933. Kaya't si Kathleen ay pumapasok sa isang relasyon sa labas ng kasal nang nagsimula siyang makipagkita kay Fitzwilliam. Ito ay nag-alala sa kanyang pamilya at ipinahiwatig ng kanyang mga magulang na puputulan siya ng suportang pinansyal mula sa yaman ng pamilyang Kennedy kung ipagpapatuloy niya ang kanyang kasalukuyang landas. Nagpatuloy pa rin si Kathleen at pagsapit ng 1948, pumayag si Fitzwilliam na iiwan niya ang kanyang asawa kung makukuha ni Kathleen ang basbas ng kanyang pamilya para sa kanilang pagsasama. Ngunit ang pagsisikap na gawin ito ay magiging ikamamatay nilang dalawa. Noong huling bahagi ng tagsibol ng 1948, nagpasya sina Kathleen at Lord Fitzwilliam na magtungo sa Pransya para sa isang biyahe na may dalawang layunin. Una, sila ay magbabakasyon. Pangalawa, ang ama ni Kathleen ay inaasahang nasa Paris sa unang bahagi ng taginit na iyon at nais nilang makipagkita sa kanya at kunin ang kanyang basbas para sa kanilang pagpapakasal bilang pinuno ng pamilya Kennedy.
Nasa kabisera na sila ng Pransya pagsapit ng unang bahagi ng Mayo at nagpasya silang lumipad patungong French Riviera. Ang pribadong inupahang eroplano na sinasakyan ni Kathleen at Peter ay umalis ng Paris alas 3:30 ng hapon noong ika-13 ng Mayo. Nagpatuloy ito patimog sa normal na ruta ng paglipad. Ngunit bandang alas 4 ng hapon, pumasok ang eroplano sa masungit na panahon sa impapawid sa ibabaw ng bayan ng Vienne sa timog silangang bahagi ng Pransya. Nawala ang kontak sa radyo sa lupa makalipas ang ilang sandali. Matinding pag-ugang sumunod sa loob ng 20 minuto na sa huli ay naging dahilan upang mapigtas ang isa sa mga pakpak ng eroplano. Habang bumabagsak ang eroplano pababa, nasira ang makina at katawan nito at sa huli ay bumagsak ang eroplano sa isang bangin malapit sa Saint-Busil, halos nasa pagitan ng Lyon at ng timog na baybayin ng Pransya. Si Kathleen, Peter at ang piloto at navigator ay lahat namatay sa pagbagsak. Na-recover ang kanilang mga labi. At si Kathleen ay inilibing pagkatapos sa libingan ng pamilya ng kanyang yumaong asawa sa Chatsworth House sa Hilagang Inglaterra. Ang alitan sa pagitan ni Kathleen at ng kanyang pamilya ay matindi dahil sa kanyang pagiging suwail at komplikadong buhay pag-ibig at tanging ang kanyang ama lamang ang dumalo upang katawanin ang mga Kennedy sa libing. Ang maagang pagkamatay ni Kathleen noong 1948 ay isa lamang sa mga unang pangyayari sa tinatawag na Kennedy Curse. Tulad ng nakita natin kanina, wala pang 4 na taon bago siya pumanaw, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Joseph Jr. ay namatay din sa isang aksidente sa eroplano. Nang ang eroplanong may dalang bomba na kanyang pinalilipad nung ikalawang bigmaang pandigdig ay nagkaaberya sa impapawid ng Suffolk noong Agosto 1944 at sumabog. Ilang taon lang bago ito, isa pa nilang kapatid na si Rosemary ay sumailalim sa lobotomy. Noong panahong ang mga lobotomy ay itinuturing pang eksperimento at pinaniniwalaang epektibo laban sa mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip at hindi nagtapos kay Kathleen ang sumpa ng Kennedy. 15 taon nang lumipas, ang kanyang kapatid na si John, mas kilala sa buong mundo bilang JFK, ay pinaslang sa Dallas, Texas na sinundan naman ng pagpaslang sa isa pa niyang kapatid na si Bobby noong 1968. Mula noon, ang sumpa ng Kennedy ay kumitil pa ng maraming iba pang kamag-anak sa mga aksidenteng pagkamatay, mga pagbagsak ng eroplano at labis na dosis ng droga na nagiging dahilan para ang isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Amerika ay maging isa rin sa mga pinakatragiko. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Kathleen Kennedy. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam niyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento. Iminungkahi ito, kaya kung mayroon pa kayong ibang suhestiyon, siguraduhin ding ilagay ang mga iyon sa ibaba sa mga komento. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makuha ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Sa ngayon, yun lang mula sa akin kaya makikita-kita tayo sa susunod na Forgotten Life. Salamat!